Tingnan mo nga yung janitor oh. Iika-ika na nga. Ang bagal pang kumilos. Oo nga eh. Bakit ba tumatanggap yung HR ng ganyan? Nakakasira ng image ng kumpanya natin. Napahigpit ang hawak ni Manuel sa hawakan ng kanyang mop. Eksaktong alauna ng hapon, biglang tumahimik ang buong lobby. Yung mga empleyadong naglalakad ay biglang huminto tsaka tumabi sa gilid. Ang mga security guard ay tumayo ng matuwid tsaka sumaludo. Mula sa pintuan ng private elevator, lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit. Walang ibang nagawa si Manuel, kung hindi ang yumuko habang pilit na binubura ang isang matinding mantsa sa sahig malapit sa daanan patungong main entrance. Dahil sa focus niya sa trabaho, hindi niya napansin na papalapit na ang grupo ni Edgardo. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nang tumayo si Manuel para ilipat ang kanyang balde, hindi niya agad na i-balance ang kanyang pilay na binte. Buksh! Nawala ng balanse si Manuel, tsaka aksidenteng nabangga niya ang dumaraang lalaki. Natapon ng konting tubig mula sa kanyang balde sa sapatos, tsaka laylayan ng pantalon ni Edgardo. Nagulat lahat. Yung mga bodyguard ni Edgardo ay agad na lumapit, tsaka tinulak si Manuel palayo. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ng isang bodyguard. Alam mo ba kung sinong binangga mo? Napaupo si Manuel sa sahig. Ang kanyang pilay na binte ay medyo sumakit dahil sa pagkakatumba. Pasensya na po, sir. Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Nauutal tsaka takot na saad ni Manuel habang pilit na tumatayo. Sir Edgardo, pasensya na po tong janitor na pilay na to. Bago lang po kasi. Tatanggalin na po namin siya agad, sir. Pasensya na po sa abala. Saad ng head guard habang hinihila ang braso ni Manuel para palayasin. Bitawan niyo siya. Isang malalim, tsaka baritonong boses ang umalingaw-ngaw sa lobby. Tumigil lahat. Tumingin si Edgardo sa kanyang maduming pantalon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binaling ang kanyang tingin sa janitor na nasa sahig. Si Manuel naman, sa kabila ng takot, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Doon sa gitna ng lobby, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ayos ka lang ba? Tanong ni Edgardo. Opo, sir. Ayos lang po ako. Sorry po talaga sa sapatos ninyo. Sagot ni Manuel habang pilit na tinatago ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Nananatiling nakatitig si Edgardo kay Manuel. Pinagmasdan niya ang iika-ikang pagtayo nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Edgardo. Habang ang mga bodyguard niya ay nagtataka kung bakit nakikipag-usap ang kanilang big boss sa isang hamak na janitor. Manuel po, sir. Manuel Binuchinta. Sagot ng binata. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Mag-iingat ka sa susunod. Huling saad ni Edgardo bago tumalikod tsaka naglakad palayo. Naiwan si Manuel na nakatayo sa gitna ng lobby habang ang mga guard naman ay masayang nakatingin sa kanya. Pero sa loob ni Manuel, may kakaibang pakiramdam din siyang naramdaman. Ano kayang ibig sabihin nito? Malamig ang simoy ng hangin sa labas. Pero sa loob ng maliit na apartment sa dulo ng isang masikip na eskinita, damang-dama ang init sa loob. Yung apartment na yon ay malayo sa bahay na kinalakihan ni Edgardo. Pero para sa kanya, ito yung totoong bahay. Simple lamang ang gamit nila. Isang lumang lamesita, 2 silya, tsaka isang maliit na radyo na tumutugtog ng mga lumang kanta. Edgar, sigurado ka ba talaga rito? Baka nahihirapan ka na. Alam ko namang hindi ka sanay sa ganitong buhay. Malambing na saad ni Manuelisa habang dahan-dahang inilalapag ang platong may lamang pritong isda tsaka ginisang gulay sa lamesa. Hinawakan niya ang kanyang malaking tiyan na ramdamang bawat galaw ng baby sa loob. Ngumiti naman si Edgardo tsaka tumayo para tulungan ng asawa na maupo. Lisa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Mas pipiliin kong tumira sa kahit anong maliit na butas. Basta't kasama kita, tsaka ang anak natin. Yung yaman ng pamilya ko, walang kwenta yon kung mawawala ka naman sa akin. Masaya ako rito.
Totoo na masaya ako sa ganitong buhay. Pero yung mga magulang mo, si Mary Grace, baka hindi nila tayo tigilan. Pag-aalala ni Manuelisa. Hayaan mo sila. Malaki na ako, Lisa. Alam ko kung anong mahalaga sa buhay ko. At ikaw yon. Kayo ng baby natin. Sagot ni Edgardo, sabay halik sa noo ng asawa. Nagsimula na silang kumain. Masaya silang nagkakwentuhan tungkol sa mga plano nila para sa kanilang anak. Pinag-uusapan nila kung anong pangalan ang ibibigay nila, tsaka kung anong kulay ng pinturang ilalagay sa maliit na sulok na magsisilbing nursery ng bata. Gusto ko kung lalaki siya, kasing tapang mo siya, Edgar. Saad ni Manuelisa habang tumatawa ng mahina. At kung babae man, sana kasing ganda tsaka kasing buti mo. Hirit naman ni Edgardo. Yung tahimik tsaka masaya nilang kwentuhan ng gabing yon ay biglang nabulabog ng isang malakas tsaka sunod-sunod na katok sa pinto. Walang ibang nagawa si Manuelisa kung hindi ang natatakot na mabaling ng tingin kay Edgardo na nung mga oras na yon naman ay kuryoso at natatakot na rin sa kung sino man ang nambubulabog sa tahimik nilang bahay. Nagkatinginan silang dalawa. Alam ni Edgardo kung sino ang nasa labas. Walang ibang kakatok ng ganon, kagaslaw, kundi yung mga taong nais sumira sa katahimikan nila. Dahan-dahan tumayo si Edgardo at saka binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang tatay niya, yung nanay niya na si Doña Aurora, tsaka ang kapatid na si Mary Grace. Galit na galit ang kanilang mga mukha na para bang diring-dire sa paligid ng maliit na apartment. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Edgardo na sinisiguradong malakas ang kanyang boses. Talagang dito ka na nakatira sa basurang to, Edgardo? Hindi mo pa alam na pinapahiya mo ang pamilya natin? Singhal ng tatay niya habang pumapasok sa loob ng walang pahintulot. Wala akong pakialam sa pangalan ng pamilya natin. Kung ang kapalit nun ay ang kaligayahan ko. Sagot ni Edgardo. Lumapit si Mary Grace kay Manuelisa na nakaupo pa rin sa hapagkainan. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. At ikaw, babae ka. Akala mo ba talaga magiging parte ka ng pamilya namin? Tingnan mo nga ang sarili mo. Hampas lupa ka lang naggagamitin ng kapatid ko para makaahon sa hirap. Hindi totoo yan, Mary Grace. Mahal namin ang isa't isa. Pagtatanggol ni Manuelisa kahit na nanginginig ang kaniyang boses. Inilabas ng tatay ni Edgardo ang ilang makakapal na dokumento mula sa kanyang bag at saka ibanilibag ito sa lamesa sa tapat mismo ng pagkain ni na Edgardo. Pirmahan mo to, Edgardo. Ito ang waiver ng lahat ng mamanahin mo kung hindi mo iiwan ang babaeng yan ngayon din. At para sa iyo naman, Manuelisa, ito ang mga dokumento na magpapatunay na kaya naming bawiin lahat. Pati na ang kaligtasan ninyo. Kung hindi ka lalayo sa anak ko. Banta ng matanda. Tinatakot niyo ba kami? Galit na tanong ni Edgardo. Kahit anong papel pang ilabas ninyo, hindi ko iiwan si Manuelisa. At lalong hindi niyo siya pwedeng saktan. Edgardo anak, mag-isip ka naman. Sigaw ng nanay niya. Nadudungisan ang pangalan natin dahil sa pagpili mo sa isang hamak na babaeng to. Isipin mo na lamang reputasyon ng pamilya natin at hindi tong kalokohang to. Reputasyon? Yun lang ba mahalaga sa inyo? Paano naman ang nararamdaman ko? Paano yung apo ninyo na nasa sinapupunan ni Manuelisa? Balik na tanong na Edgardo. Hindi namin kikilalanin ng batang yan bilang kadugo namin kung galing siya sa isang tulad niya. Matalim na saad ni Mary Grace habang nakaturo kay Manuelisa. Wala siyang karapatan sa yaman natin. Huminga ng malalim si Edgardo, tsaka hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Manuelisa. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis na kayo rito. Hindi namin kailangan ang yaman ninyo. At mas lalong hindi namin kailangan ang mga dokumentong yan. Magsisisi ka, Edgardo. At sa oras na maghirap kayo, tsaka wala na kayong makain, huwag kang babalik sa amin na lumuluha. Bantaan ng tatay niya bago tumalikod para lumabas.
Sumunod na rin ang nanay niya na tuloy-tuloy ang pagikbe dahil sa galit at hiya. Pero si Mary Grace ay naiwan pa ng ilang sandali sa loob ng pinto. Tumingin siya sa paligid ng apartment na parang may hinahanap. Hanggang sa magtagbo ang paningin nila ni Manuelisa. Lumapit si Mary Grace ng konti. Sapat lang para siya lang ang makarinig ng sasabihin niya. Habang abala si Edgardo sa pagsasara ng pinto sa likod ng kaniyang mga magulang, mabilis na bumulong si Mary Grace kay Manuelisa. Akala mo ba na nanalo ka na dahil pinili ka niya? Bulong ni Mary Grace na may kasamang nanilisik na mga mata. Tandaan mo to, Manuelisa. Hindi ako papayag na ang isang katulad mo ang sisira sa pamilya namin. Sisiguraduhin kong hindi mo mapapakinabangan ang kapatid ko. At mas lalong hindi isisilang ng maayos ang batang yan. Maghanda ka dahil hindi pa dito natatapos ang lahat. Napasinghap si Manuelisa tsaka napahawak sa kanyang dibdib sa sobrang takot. Hindi siya makapagsalita habang pinapanood niyang lumabas si Mary Grace na may ngisi sa mga labi. Nang tuluyan ng makaalis ang pamilya niya, agad na binalingan ng tingin ni Edgardo ang asawa. Lisa, ayos ka lang ba? Anong sinabi niya sa'yo? Umiling si Manuelisa. Pilit na tinatago ang takot na nararamdaman. Wala, Edgar. Sabi niya lang na magsisisi raw tayo. Pero ayos lang ako. Huwag ka mag-aalala. Huwag mo silang intindihin. Nandito ako. Walang mangyayaring masama sa inyo. Pangako ni Edgardo habang niyayakap ang asawa. Pero sa dilim ng gabi, habang nakatingin si Manuelisa sa bintana, hindi niya maalis sa isip ang mga mata ni Mary Grace. Alam niyang hindi lang basta pananakot ang mga salitang binitawan ng hipag niya. Isang malaking banta iyon na magpapabago sa buhay nila magpakailanman. Edgar, tawag ni Manuelisa. Bakit mahal? Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, poprotektahan mo yung anak natin, ha? Oo naman, Lisa. Poprotektahan ka siya sa abot ng makakaya ko. Poprotektahan ko kayong dalawa. Pangako yan. Sa kabila ng mga salitang yon, hindi mapigilan ni Manuelisa ang manginig sa takot dahil alam niyang hindi na magiging tahimik ang buhay nila, lalo na sa banta sa kanya ni Mary Grace. Habang nagliligpit sila ng pinagkainan, hindi mawala sa isip ni Manuelisa ang bawat dokumentong nakita niya sa lamesa. Alam niyang hindi titigil ang pamilya ni Edgardo hanggat hindi sila napaghihiwalay na dalawa. Pero sa bawat haplos niya sa kanyang tiyan, nararamdaman niya ang lakas na kailangan niya para lumaban. Para kay Edgardo at saka para sa batang malapit ang lumabas sa mundong puno ng galit tsaka paghihigante. Lumalalim na ang gabi, pero hindi naman makatulog si Manuelisa. Bawat kalusko sa labas ng kanilang pinto ay para bang nakakapagpatalon sa kanya. Alam niyang hindi pa doon matatapos ang lahat. Kaya naman sa ayaw at sa gusto nilang dalawa ni Edgardo, kailangan pa rin nilang mag-ingat na dalawa. Lumipas ang ilang buwan na puno ng pag-iingat tsaka kaba para kay Manuelisa. Kahit na pilit na pinapakita ni Edgardo na ligtas sila, hindi pa rin mawala sa isip ng babae ang banta ni Mary Grace noong gabing yon sa kanilang apartment. Dumating ang araw na hindi na makayanan ni Manuelisa ang sakit ng kanyang tiyan. Agad siyang sinugod ni Edgardo sa ospital. Dahil sa pagmamahal ni Edgardo, kahit pahirap sila sa pera, pinilit niyang maipasok ang asawa sa isang private room para masiguradong komportable ito tsaka malayo sa ingay. Matapos ang ilang oras sa paghihirap sa labor room, matagumpay na naisilang ni Manuelisa ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pagod na pagod siya pero bakas ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakahiga sa kama ng kanyang private room. Kakatapos lang siyang asikasuhin ng mga nurse tsaka kasalukuyang nakakabit ang suwero sa kanyang kaliwang kamay. Lisa, sobrang pogi ng anak natin. Kamukhang kamukha ako, di ba? Masayang saad ni Edgardo habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Oo, Edgar. Pero sana ang bait niya ay makuha sa akin. Biro naman ni Manuelisa kahit mahina pa ang boses. Magpahinga ka muna rito, ha? Lalabas lang ako saglit.
Kukunin ko lang yung mga gamit ninyo sa sasakyan. Tapos bibili rin ako ng makakain natin. Saglit lang ako. Pangako. Paalam ni Edgardo, sabay halik sa noo ng asawa, tsaka sa maliit na pisngi ng kanilang sanggol na nasa crib sa tabi ng kama. Sige, Edgar. Mag-iingat ka. Sagot ni Manuelisa. Pagkalabas ni Edgardo, tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang beeping ng heart monitor sa gilid ng kama. Dahil sa sobrang pagod sa panganganak, dahan-dahang ipinikit ni Manuelisa ang kanyang mga mata. Pero hindi niya namalaya na bumukas ang dahan-dahan ng pinto ng kanyang kwarto. Isang figura ang pumasok. Naka-face mask ito, naka-shades, tsaka nakabalot ang katawan. Walang iba kundi si Mary Grace. Kanina pa siyang nagmamanman sa labas, tsaka hinintay lang niyang makaalis si Edgardo. Dahan-dahang lumapit si Mary Grace sa kama ni Manuelisa. Nang maramdaman ni Manuelisa na parang may tao, pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata. Nagulat siya na makita ang kanyang hipag na nakatayo sa tapat niya habang may dalang maliit na syringe na may lamang malinaw na likido. Mary Grace, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Manuelisa. Pilit niyang iginalaw ang kanyang katawan pero para bang nakadikit ito sa kama dahil sa panghihina. Hindi naman sumagot si Mary Grace. Sa halip, isang nakakangilabot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi sa likod ng mask. Sabi ko sa'yo, hindi pa tayo tapos, di ba? Ang akala mo ba hahayaan kitang mabuhay ng masaya kasama ang kapatid ko? Wag, please, yung anak ko. Pagsusumamo ni Manuelisa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang humingi ng tulong. Pero walang boses na lumalabas sa bibig niya dahil sa sobrang takot tsaka panghihina. Wala na makakatulong sa'yo ngayon, Manuelisa. Masyadong matalino ang kapatid ko para sa akin. Kaya ikaw na lang ang uunahin ko. Saad ni Mary Grace habang dahan-dahang itinurok ang lason sa rubber port ng swero ni Manuelisa. Wag! Mahinang ungol ni Manuelisa. Nang pumasok ang lason sa kanyang ugat, biglang nanlaki ang mga mata ni Manuelisa. Naramdaman niya ang matinding hapde na para bang apoy na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Namilipat siya sa sakit habang pilit na kumakawala sa mga tubo na nakakabit sa kanya. Pero wala siyang lakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, tsaka ang kanyang paningin ay nagsisimula na ring lumabo ng mga oras na yun. Tinitigan siya ni Mary Grace ng direkta sa mga mata. Mga matang nanlilisik sa galit tsaka inggit. Mamamatay ka na, hampas lupa. Doon ka sa impyerno pumunta. Ramdam ni Manuelisa ang unti-unting pagbagal ng tibok ng kanyang puso. Bawat segundo ay para bang isang taon ang pagdurusa para sa kanya ng mga oras na yon. Gusto niyang abutin ang kanyang anak sa crib, pero hindi niya maiangat ang kanyang braso. Ang huling nakita niya ay ang mapanuyang tingin ni Mary Grace bago tuluyang magdilim ang lahat. Tumunog ng mahaba ang heart monitor. Naging flatline ang linya sa screen. Natigilan si Mary Grace. Alam niyang dumating na ang sandaling hinihintay niya. Agad niya itinago ang syringe sa kanyang bulsa. Pero sa lakas ng tunog ng monitor, alam niyang mabilis na magre-responde ang mga doktor tsaka nurse. Paalam, Manuelisa. Bulong niya bago kumaripas ng takbo patungo sa pinto. Mabilis siyang lumabas ang kwarto tsaka naglakad ng mabilis sa hallway ng ospital. Halos tumatakbo na siya para makalayo agad. Pero pagliko niya sa kanto ng pasilyo, hindi niya napansin ang isang nurse na nagtutulak ng medicine cart. Bugsh! Nagkabungguan silang dalawa. Nalaglag ang ilang gamot mula sa cart. Ay, sorry po ma'am, pasensya na po. Sad ng nurse habang nagmamadaling pulutin ang mga gamot. Hindi naman sumagot si Mary Grace. Bahagyang nahulog ang kanyang shades kaya nagkatitigan silang dalawa ng nurse. Baka sa mata ni Mary Grace ang taranta at galit, habang ang nurse naman nagtataka sa kinikilos ng babaeng nakamask. Ma'am, ayos lang po ba kayo? May kailangan po ba kayo sa kwarto na yon? Tanong ng nurse, habang tinuturo ang direksyon ng kwarto ni Manuelisa.
kung saan naririnig na ang pagtakbo ng mga doktor. Sa halip na sumagot, mabilis na inayos si Mary Grace ang kanyang shades at saka tumakbo palayo patungo sa fire exit. "Hoy! Ma'am, wait lang!" Tawag ng nurse. Pero hindi niya na nahabol ang babae. Sa kabilang banda, sa loob ng kwarto, nagkakagulo na ang mga medical staff. "Code Blue, room 302. Bilisan ninyo na wala ng pulso ang pasyente," sigaw ng isang doktor habang sinisimula ng CPR kay Manuelisa. "Ihanda niyong defibrillator. Charge to 200. Utos pa ng isa. Eksaktong pagpasok ni Edgardo sa pintuan, nakita niya ang mga doktor na pinagkakaguluhan ng kanyang asawa. Nalaglag ang bitbit niyang plastik ng pagkain, tsaka ang mga gamit na kinuha niya sa sasakyan. "Lisa? Anong nangyayari? Lisa?" Hiyaw ni Edgardo habang pilit siyang pinipigilan ng mga nurse na lumapit. "Sir, lumabas po muna kayo, please. Ginagawa namin lahat para maisalba siya." Yung nurse na nakabangga kay Mary Grace ay nakatayo lamang sa gilid. Pawis na pawis, tsaka gulat na gulat. Alam niyang may mali. Alam niyang ang babaeng nakamask na nakasalubong niya ay may kinalaman sa biglang pag-flatline ng pasyente. Pero sa dami ng tao sa ospital, tsaka dahil nakatakip ang mukha nito, hindi siya sigurado kung sinong ituturo niya sa mga pulis sa oras na magtanong ang mga to. Ang tanging malinaw na tunog lamang ng oras na yon ay ang flatline mula sa heart monitor na para bang sumusugat sa puso ni Edgardo noong mga oras na yon. Habang si Mary Grace naman ay may ngisi na sa labi habang mabilis ang tumatakas palayo sa ospital na yon. Himalang nakaligtas si Manuelisa kahit idineklara ng flatline ng puso niya. Hindi sumuko ang mga doktor hanggang sa muling tumibok ito. Pero ang tagumpay na yon ay may kaakibat na kapalit. Yung laso na itinurok ni Mary Grace ay nagdulot ng matinding pinsala sa nervous system niya. Nagising si Manuelisa matapos ang ilang araw pero hindi na siya yung dating masiglang babae. Paralisado na ang buong katawan niya mula leeg pababa. Tsaka kahit anong pilit niyang bumuka ang bibig, walang boses na lumalabas. Napipi siya dahil sa trauma. Tsaka epekto na rin ng kemikal sa kanyang lalamunan. Dahil sa nangyari, lalong naging tutok si Edgardo sa pag-aalaga sa kanya tsaka sa kanilang baby. Nagrenta siya ng mas maayos na lugar na malapit sa ospital para sa therapy ni Manuelisa. Araw-araw, si Edgardo nagpapalit ng lampi ng bata. Nagpapakain kay Manuelisa. Tsaka nagbabasa ng mga kwento sa kanila kahit alam niyang hindi makasagot ang asawa. Isang hapon, habang wala si Edgardo dahil bumibili ng gamot, bumisita si Mary Grace. Pumasok siya sa kwarto ni Manuelisa na may dalang mga bulaklak na kunwari ay nag-aalala. Ang mga mata ni Manuelisa ay nanlaki sa takot nang makita ang hipag. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ituro ito, pero tanging luha lang ang lumalabas sa kanyang mga mata habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. "Oh, Manuelisa, kawawa ka naman," sabi ni Mary Grace habang inilalagay ang mga bulaklak sa pasong malapit sa kama. Lumapit siya tsaka dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Manuelisa. Pero ang haplos na yon ay puno ng pagbabanta. "Alam mo, dapat nga magpasalamat ka sa akin kasi nabuhay ka pa." Bulong ni Mary Grace sa tenga ng paralisadong babae. "Pero tignan mo yung sarili mo ngayon, para kang tuod." Isang pabigat kay Edgardo. Akala mo ba matutuwa siya habang buhay na nag-aalaga ng isang bangkay na humihinga? Mapapagod din yan. At pag dumating yung araw na yon, ako na ang tatapos sa inyong dalawa. Nandisik ang mga mata ni Manuelisa habang nakatitig sa hipag. Ramdam niya ang bawat salita nito na parang kutsilyong sumasaksak sa kanya. Eksaktong bumukas ang pinto tsaka pumasok si Edgardo. Agad na nagbago ang anyo ni Mary Grace. Mabilis siyang lumayo tsaka nagkunwaring malungkot. "Edgardo, dumating ka na. Kanina ko pang kinakausap tong si Manuelisa. Baka sakaling mag-react siya." Saad ni Mary Grace habang pinupunasan ng mga matang wala namang luha. "Salamat sa pagbisita, Mary Grace. Pero kailangan niya na magpahinga." Seryosong sagot naman ni Edgardo. Hindi niya magawang ngumiti kahit sa sariling kapatid.
Magmula nang mangyari ang insidente sa ospital, mas lalong naging protective si Edgardo. Hindi na siya pumapayag na may lumapit sa mag-ina niya nang hindi niya alam. Galit ka ba sa akin, kuya? Gusto ko lang namang tumulong. Pagpapaawa ni Mary Grace. Hindi ako galit, Mary Grace. Pagod lang ako. At kailangan ko lang siguraduhin na walang ibang mangyayaring masama sa pamilya ko. Masyado ng maraming pinagdaanan ni Lisa. Saad ni Edgardo habang inaayos ang kumot ng asawa. Napansin naman ni Mary Grace ang higpit ng hawak ni Edgardo sa kamay ni Manuelisa. Sa halip na mawala ang mag-ina sa buhay nito, lalo lang silang naging sentro ng mundo ni Edgardo. Mas lalong nag-alab ang galit at inggit sa puso ni Mary Grace. Pakiramdam niya, ninanakaw ni Manuelisa ang atensyong dapat ay sa kanya. Pag-uwi ni Mary Grace sa mansyon ng gabing yon, nadatnan niya ang tatay niya sa study room. Papasok sana siya para humingi ng pera nang marinig niyang may kausap ito. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas sa pinto. Nandoon ang abogado ng pamilya. Sigurado po ba kayo rito, sir? Tanong ng abogado. Oo, ayusin mo yung mga dokumento. Binabago ko na yung last will and testament ko. Sad ng tatay niya. Si Edgardo lang ang tanging inaasahan ko sa negosyo. At yung apo ko, kahit pa sa labas yun ang galing, siyang magpapatuloy ng pangalan namin. Lahat ng yaman ng pamilya ko, yung mga share sa kumpanya, yung mga lupain, pati ito ang mansyon. Mapupunta lahat kay Edgardo at saka sa anak niya. Napatakip ng bibig si Mary Grace. E paano naman po si Mary Grace? Tanong ng abogado. Si Mary Grace? Alam naman nating lahat na patapon ng buhay ng batang yan. Wala siyang alam sa negosyo kundi ang maglustay ng pera. Bibigyan ko siya ng maliit na allowance buwan-buwan. Sapat na yon para mabuhay siya. Pero ang kontrol sa yaman, kay Edgardo lahat yan. Sagot ng tatay niya nang walang pag-aalinlangan. Nanginginig sa galit si Mary Grace habang nakikinig sa labas. Palaging ganito. Palaging si Edgardo ang magaling. Palaging si Edgardo ang bida. Kahit pa nagrebelde ito tsaka tumira sa maliit na apartment, ito pa rin ang paborito nila. At ngayon, pati yung anak nito na galing sa mahirap na babae, yung magmamana ng lahat? Hindi pwede to. Bulong ni Mary Grace sa sarili habang naglalakad palayo sa study room. Hindi ako papayag na mapunta sa kanila lahat habang ako magiging parang pulubi na umaasa sa limos. Doon na nabuo sa isip ni Mary Grace ang isang masamang balak. Hindi na lamang si Manuelisa ang kailangang mawala. Kung mapapatay niya ang mag-ina, siguradong kay Edgardo pa rin mapupunta ang yaman. At kung mapapatay niya rin si Edgardo, siya na lang ang matitirang tagapagmana. Kung kailangang ubusin ko kayong lahat para makuha ang akin, gagawin ko. Saad niya sa dilim habang ang kanyang mga mata ay puno ng kagustuhang pumatay. Dahil sa bigat ng mga nangyari nitong mga nakaraang buwan, napansin ni Edgardo na para bang lalong nanlalayo ang tingin ni Manuelisa. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng asawa niya na makalanghap ng sariwang hangin tsaka makita ang ganda ng kalikasan, kahit man lang sa loob ng sasakyan. Nagdesisyon si Edgardo na mag-out of town sila patungo sa probinsya para makapag-relax ang pamilya niya. Lisa, tingnan mo, inihanda ko na yung mga gamit natin. Pupunta tayo sa Baguio. Gusto ko makakita ka ng maraming puno tsaka maramdaman yung malamig na simoy ng hangin. Alam ko na makakatulong to sa paggaling mo. Masayang saad na Edgardo habang inaayos ang buhok ng asawa. Tumitig lamang si Manuelisa sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat pero may halong kaba. Bago sila sumakay sa kotse, may kinuha si Edgardo mula sa kanyang bulsa. Isang puting panyo na may borda ng pangalan ni Manuelisa sa gilid. Si Edgardo mismo ang nagpapagawa nito bilang regalo sa kanya. Para hindi ka masyadong pagpawisan. Tsaka para alam mong lagi kitang hawak, sabi ni Edgardo. Maingat niyang tinali ang panyo sa kanyang kamay ni Manuelisa. Tinitiyak na hindi ito mahuhulog
pero hindi rin masyadong mahigpit. Ayan, para ka nang may ribbon. Ang ganda mo pa rin, Lisa. Isinakay niya si Manuelisa sa passenger seat tsaka maingat na inilagay ang baby sa baby car seat sa likuran. Hindi nila alam, habang nag-e-empake sila kanina, palihim na pumunta si Mary Grace sa garahe. Gamit ang isang cutter, mabilis siyang pinutol ang brake line ng sasakyan ni Edgardo. Sapat lang, para hindi agad mapansin pero bibigay kapag mabilis na ang takbo. Nagsimula na silang bumiyahe. Masaya si Edgardo habang nagmamaneho. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang kamay ni Manuelisa na may nakataling panyo. Malapit na tayo, mahal, konting tiis na lang. Nang makarating sila sa isang zigzag road na napapalibutan ng malalim na bangin, napansin ni Edgardo na parang bumibilis ang sasakyan pababa. Teka, bakit parang ayaw kumagat ng preno? Sinubukan niyang itapak ang paa sa pedal. Pero lumubog lang to hanggang sa sahig. Lisa, walang preno. Ayaw tumigil ng sasakyan. Natatarantang pinilit na Edgardo na ikabig ang manibela para iwasan ang mga paparating na sasakyan tsaka ang gilid ng bundok. Diyos ko, tulungan ninyo kami, sigaw niya. At dahil sa bilis ng takbo tsaka sa korbada ng daan, tuluyan ang nawalan ng kontrol ang sasakyan. Humampas ang gulong sa gilid ng kalsada tsaka tuluyan silang tumalon sa malalim na bangin. Nagpagulong-gulong ang kotse sa matarik na gilid. Maririnig ang pagbasag ng mga salamin tsaka ang paglukot ng bakal ng sasakyan. Bugsh! Black! Sa bawat pagulong tumatama ang ulo ni Edgardo sa kung saan-saan hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Si Manuelisa naman, kahit paralisado, ay pilit na ginagalaw ang kanyang katawan para yakapin ang crib ng anak sa likod. Isang huling proteksyon para sa anak niya. Sa tindi ng impact, natagal ang panyong nakatali sa kamay ni Manuelisa. Tsaka nalaglag ito sa sahig ng sasakyan na punong-puno na ngayon ng mga dugo at usok. Tumigil ang sasakyan sa ilalim ng bangin. Nakatiwarek tsaka halos wasak ng unahan. Nananaig ang katahimikan. Maliban sa mahinang usok na lumalabas sa makina, si Edgardo ay duguan at walang malay sa driver's seat. Si Manuelisa naman nakasandal sa likod. Duguan ang mukha at wala ng malay. Pero ang himala ay nangyari sa sanggol. Dahil sa mahigpit na pagkakayakap ni Manuelisa sa car seat tsaka sa pagharang ng kanyang sariling katawan, walang natamang malalang sugat ang baby. Kahit na may bahay din ito ng dugo mula sa nanay niya. Umiiyak ang bata. Isang mahina tsaka gumagaralgal na iyak sa gitna ng nangyari. Sa gitna ng katahimikan, isang anino ang dahan-dahang bumaba sa bangin. Hindi ito rescuer. Naka-shades ito tsaka mabilis na lumapit sa wasak na bintana ng sasakyan. Tiningnan niya ang dugoang katawan ni na Edgardo tsaka Manuelisa na may malamig na tingin. Tapos na ang paghihirap ninyo. Bulong ni Mary Grace. Isinuot niya ang kanyang guantes tsaka dahan-dahang dinukot ang umiiyak na baby mula sa car seat. Kinuha rin niya ang dugoang panyo na nalaglag sa sahig bago mabilis na tumalikod tsaka umakyat pa itaas. Dala-dala yung batang naiwan ng kanyang kapatid tsaka hipag na para bang wala ng buhay sa loob ng sirang kotse. Matinding sakit ng ulo tsaka katawan ang sumalubong kay Edgardo nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, amoy gamot ang paligid, tsaka may narinig siyang paulit-ulit na tunog ng makina. Sinubukan niyang bumangon pero agad siyang napadaing dahil sa benda sa kanyang ulo tsaka sa mga pasa sa buong katawan. Gising na siya, tawagin ninyong doktor, sigaw ng isang nurse. Lisa, yung anak ko. Garalgal na boses na Edgardo habang pilit na inaabot ang gilid ng kama. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang baby ko? Pumasok ang kanyang mga magulang sa kwarto. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni nanay niya. Habang ang tatay niya naman ay seryoso lang na nakatayo sa paanan ng kama. Anak, salamat sa Diyos at gising ka na. Saad ng nanay niya habang pilit na hinahawakan ng kamay ni Edgardo.
Nasaan sila, Ma? Si Manuelisa, yung anak ko, nasaan? Tanong ni Edgardo. Mas malakas na ang boses ngayon dahil sa kaba. Edgardo, magpahinga ka muna. Masyadong malubhang tinamumong sugat. Sagot ng tatay niya. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko sila nakikita. Amok na Edgardo. Tinanggal niya ang nakakabit na swero sa kanyang kamay kahit dumudugo ito. Bakit niyo ako inuna? Dapat silang niligtas ninyo. Silang mas kailangan ng tulong at hindi ako. Iniligtas ka ng rescuer dahil ikaw ang madaling makuha sa harap. Huwag mo kaming sigawan. Kami nagbayad ng lahat dito sa ospital. Sigaw ng tatay niya na nawawala na rin ng pasensya. Wala akong pakialam sa pera ninyo. Kung namatay sila dahil sa bagal ninyo, hindi ko kayo mapapatawad. Bulyaw ni Edgardo bago pilit na tumayo at saka lumabas ng kwarto kahit iika-ika tsaka nangihina. Hindi siya nagpatigil sa mga nurse o sa kanyang mga magulang. Gamit ang natitirang lakas, sumakay siya sa isang taxi tsaka bumalik sa lugar ng aksidente. Pagdating niya sa Zigzag Road, nandun pa rin ang mga pulis tsaka mga rescuers. Nakita niya ang isang stretcher na itinaas mula sa bangin. Isang katawan na nakabalot sa puting tela. Pero may mga bahid ng dugo na tumatagos dito. Sandali, asawa ko yan! Sigaw ni Edgardo habang tumatakbo pababa. Hinarang siya ng mga pulis pero naitulak niya ang mga ito. Nang maabot niya ang stretcher, dahan-dahan niyang itinaas ang telang nakatakip sa mukha. Doon ay bumungad sa kanya ang maputla, duguan, tsaka malamig na mukha ni Manuelisa. Wala na tong buhay. Ang asawa niya na pinili niya makasama habang buhay ay pumanaw na. Lisa, hindi. Lisa, gumising ka. Hagulgol ni Edgardo habang yakap ang malamig na bangkay. Sabi mo lalaban tayo. Sabi mo hihintayin nating lumaki yung anak natin. Lisa, huwag mo akong iwan dito, Lisa. Lisa, huwag. Ang paligid ay napuno ng pait ng pag-iyak niya. Pero sa gitna ng kanyang pagluluksa, bigla siyang natigilan. Lumingon siya sa paligid, tsaka sa wasak na sasakyan na hinahatak na paakyat. Nasaan ang baby ko? Nasaan ang anak ko? Tanong ni Edgardo sa isang rescuer na malapit sa kanya. Sir, kumalma po muna kayo. Saad ang rescuer. Paano ako kakalma? Wala rito ang anak ko. Nasaan siya? Muling nagbala si Edgardo habang hinahawakan niya sa kwelyo ang rescuer. Sir, makinig po kayo. May isang babaeng dumating kanina habang kinukuha namin kayo. Sabi niya ay kamag-anak niyo raw siya. Siya raw nakakita sa aksidente tsaka siya yung tumawag ng ambulansya. Paliwanag ng rescuer. Kinuha niya yung bata kasi kailangan daw tong madala sa ospital dahil baka may internal bleeding. Akala po namin utos ninyo o walang pamilya ninyo. Anong babae? Sinong kamag-anak? Sigaw ni Edgardo. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Wala ko tinawagang kamag-anak. Hindi po siya nagbigay ng pangalan, sir. Basta ang sabi niya, kamag-anak niya siya. Naka-shades nga po siya tsaka mukhang nagmamadali. Dagdag pa ng isang rescuer. Nanigas naman si Edgardo sa kanyang kinatatayuan. Isang malaking palaisipan ang bumuo sa isip niya. Alam niyang hindi basta-basta kukunin ang kung sino lang ang kanyang anak. Sinong kamag-anak ang kukuha sa anak ko? At hindi malang magpapakilala sa inyo? Tsaka, bakit wala siya sa ospital kung saan ako dinala? Tanong ni Edgardo sa sarili, habang ang galit ng kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng matinding kaba para sa kaligtasan ng anak niya. Habang ang lahat ay nakatuon sa nangyari sa bangin, mabilis naman na nagmamaneho si Mary Grace palayo sa lugar. Sa backseat ng kanyang sasakyan nakalagay ang baby. Hindi tumitigil ang bata sa pag-iyak. Ang bawat luha nito ay para bang pinapasabog ang tenga ni Mary Grace, nakasalukuyang puno ng adrenaline, tsaka takot na baka may nakakita sa kanya. Tumahimik ka. Sabi ng tumahimik ka eh. Sigaw ni Mary Grace sa baby, habang mahigpit ang hawak niya sa manibela. Pero lalong lumakas ang iyak ng bata.
Uhaw na ito, natatakot, tsaka ramdamang sakit ng mga galas sa katawan. Dahil sa sobrang ines at pagkabanas, itinigil ni Mary Grace ang sasakyan sa gilid ng isang madilim na kalsada. Lumingon siya sa likod at nakita ang dugoang panyo ni Manuelisa na nakuha niya sa loob na wasak na kotse. Kinuha niya ang panyo, walang awa niyang ibinalot ito sa maliit na mukha ng bata, tsaka ipinambusal sa bibig nito para pilit na patahimikin. Ayan, dyan ka mag-ingay sa loob niyan. Mana ka sa nanay mong hampas lupa. Puro perwisyo lang ang dala niyo. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa makarating siya sa isang mataas na tulay. Sa ibaba nito ay isang mabilis tsaka madilim na ilog. Pinatay ni Mary Grace ang makina ng sasakyan tsaka tiningnan ang paligid. Siguradong sigurado siyang walang tao dahil madaling araw na tsaka liblib ang bahaging yon ng kalsada. Binuhat niya ang baby. Ang bata ay hirap na sa paghinga dahil sa busal. Tsaka ang mga mata nito ay punong-puno ng luha. Lumapit si Mary Grace sa gilid ng tulay. Ulang bakas ng awa sa kanyang mukha habang nakatingin sa baby na itinuturing niyang balakid sa mamanahin niyang yaman. Pasensya ka na, baby. Pero hindi ka pwedeng mabuhay. Dahil hanggat nandito ka, wala akong makukuha sa pamilya ko. Bulong niya bago binitawan ng bata. Pinanood ni Mary Grace ang pagkahulog ng baby sa dilim. Narinig niya ang mahinang plok na tumama ito sa tubig. Nanatili siya nakatayo roon ng ilang segundo habang tinitingnan ang agos ng ilog na para bang nilalamon na ang huling bakas ng anak na Edgardo. Tapos na. Nakangising saad niya sa sarili. Patay ng asawa, patay ng anak. Si Edgardo na lang susunod. Pero bago pa siya makahakbang pabalik sa kanyang sasakyan, isang malakas na kalabog ang narinig niya sa kanyang likuran. Parang may nabuwal na kung anong mabigat na bagay o may taong natisod sa dilim. Mabilis na lumingon si Mary Grace. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib sa kaba. Sino yan? Sigaw niya pero tanging huni lang ng kuliglig ang sumagot sa kanya. Tumingin siya sa paligid, sa mga puno tsaka damuhan sa gilid ng kalsada. May aninong parang gumalaw sa malayo. Isang figura ng tao na mabilis na nagtago sa likod ng malaking puno. May nakakita sa kanya. May nakakita sa ginawa niya sa tulay. Hindi na nag-atubili si Mary Grace. Kumari pa siya ng takbo pasakay sa kanyang kotse tsaka mabilis na pinaharurot ito paalis. Sa ilalim ng tulay, kung saan ang agos ng ilog ay mabilis tsaka nakakatakot, isang himala ang nangyari. Ang baby hindi tuluyang lumubog sa tubig. Dahil sa hangin na nakakulong sa makapal na balot ng kanyang damit tsaka sa gaan ng kanyang katawan, tinangay siya ng agos papunta sa mababaw na bahagi ng pampang. Ilang kilometro lang ang layo mula sa tulay. Eksaktong madaling araw noon ang lumabas ang mag-asawang sina Troy tsaka Marisa para manguha ng mga kangkong tsaka basura na pwede pang ibenta. Hirap sa buhay ang dalawa. Nakatira lamang sa isang barong-barong malapit sa ilog, pero bosilak ang kalooban nila. Troy, sandali. Narinig mo ba yon? Hinto ni Marisa habang bitbit ang kanyang sako. Ano yon, Marisa? Baka pusa lang yan sa tabi-tabi. Sagot ni Troy habang hinihilang isang perasong kahoy mula sa tubig. Hindi parang iyak ng bata. Pakinggan mo. Pilit ni Marisa. Tumahibik sila ng ilang sandali. Isang mahina, gumagaralgal, tsaka paos na iyak ang narinig nila. Mula sa kumpol ng mga dumi tsaka damo sa pampang. Nagmamadaling lumapit si Marisa. Tsaka halos mapatili siya na makita ang isang maliit na kamay na kumakawala sa basang tela. Diyos ko, Troy, may bata! May baby dito! Sigaw ni Marisa. Agad nilang binuhat ang bata. Nanlalamig ito tsaka nangigitim ang mga labi. Laking gulat nila na makita ang isang puting panyo na nakabusal sa bibig nito na animong nakatali ng mahigpit kaya hirap huminga ang baby. Sinong gagawa nito sa isang bata? Napakasama nila. Galit na saad ni Troy habang dahan-dahang tinanggal ang busal. Nang maalis ang panyo,
lalong naging malinaw ang iyak ng bata. Pero napansin nila na hindi maigalaw ng sanggol ang kanyang kaliwang binti. Nakatagilid ito ng hindi normal. Isang malalang bali dahil sa taas ang pinagbagsakan nito galing sa tulay. Troy, kailangan natin siyang madala sa doktor. Tingnan mong binti niya parang bali. Pag-aalala ni Marisa. Dinala nila ang bata sa kanilang barong-barong tsaka sinubukang painitin ang katawan nito. Nilinis nila ang putik tsaka dugo sa mukha ng baby. Habang nilalabhan ni Marisa ang panyong nakabusal kanina, napansin niya ang isang borda sa gilid nito. Manuelisa, Troy. May nakasulat na Manuelisa rito sa panyo. Baka ito ang pangalan ng nanay niya. Saad ni Marisa habang pinapakita ang borda. Lalaki naman ang baby na to. Sige, dahil yan ang nakasulat sa panyo. Manuel na lang itawag natin sa kanya. Pasya ni Troy. Sinubukan nilang dalhin si Manuel sa isang maliit na klinik. Pero nang malaman nilang kailangan ng operasyon para maituwid ang binti nito, nawalan sila ng pag-asa. Libo-libong piso ang kailangan. Pera na kahit kailan ay hindi nahawakan ng mag-asawa. Wala tayong perang ganong kalaki sa operasyon. Marisa, kahit ibenta ko pa tong barong-barong natin, hindi sasapat yan para sa operasyon. Malungkot na sabi ni Troy habang tinititigan ng bata na mahimbing lang natutulog matapos mapainom ng gatas na hiningi lang nila sa kapitbahay. Hayaan ba natin ganito siya habang buhay? Tanong ni Marisa na umiiyak na. Gagawa tayo ng paraan para gumaling yung mga sugat niya. Pero yung binti niya, mukhang hindi na talaga ito matutuwid. Puntong hininga ni Troy. Lumipas ang mga linggo at saka buwan. Sa kabila ng kakulangan sa gamot, gumaling yung mga galas ni Manuel dahil sa pag-aalaga ni na Troy at saka Marisa. Itinuring nila itong parang tunay na anak. Pero gaya ng kinatatakutan nila, ang kaliwang binti ni Manuel ay permanenteng naging pilay. Habang lumalaki ang bata, tsaka natututong tumayo, kitang-kita ang pag-ika ng kanyang lakad. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ka man namin ipaggamot ng maayos. Hindi ka naman namin pababayaan. Bulong ni Marisa habang pinapanood si Manuel na pilit na humahakbang sa loob ng kanilang maliit na kubo. Lumipas ang mga taon na para bang sobrang bilis. Yung maliit na baby na dugo ang nakita ni na Troy tsaka Marisa ay isa na ngayong binatilyo. Pero sa kabila ng paglipas ng panahon, ang bakas ng malupit na gabing yon ay nananatili sa katawan niya. Ang kanyang kaliwang binti ay hindi na naituwid. Bawat hakbang niya ay may kasamang pagtalon. Isang ika-ikang lakad na naging bahagi na ng pagkatao niya. Nakatira pa rin sila sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles ng tren. Kahit nasalat sa material na bagay, hindi nagkulang sa pagmamahal ang mag-asawa sa kanya. Para kay Manuel, sila ang tunay niyang mundo. Manuel, anak, dahan-dahan lang sa pagbubuhat niyan, baka mapuwersang binti mo. Sigaw ni Marisa habang pinapanood ang anak na nag-aayos ng mga nakolektang dyaryo at saka bote sa tapat ng kanilang kubo. Ngumiti naman si Manuel, isang ngiting kasing ningning ng umaga sa kabila ng dumi sa kanyang mukha. Ayos ang poko, Nay. Sanay na po yung binti ko rito. Kailangan nating matapos to para maibenta na natin kay Mang Tasha tsaka may pambili tayo ng bigas mamaya. Napakasipag mo talagang bata ka. Mahana ka sa tatay mo. Saad ni Marisa habang hinahaplos ang likod ng anak. Pero hindi laging masaya ang buhay sa labas ng kanilang maliit na bahay. Sa tuwing lalabas si Manuel para pumasok sa school o tumulong sa pangangalakal, hindi nawawala ang mga matang nakatingin ng may halong pait tsaka pangungutya sa kanya. Ang mga bata sa kanilang barangay ay madalas siyang gawing tampulan ng tukso. Oh, ayan na si Manuel Pilay, tagilid na naman ang mundo. Sigaw ng isang grupo ng mga kabataan habang naglalakad si Manuel patungo sa junk shop. Hindi naman sumasagot si Manuel. Itinoon na lang niya ang kanyang paningin sa kalsada habang pilit na binibilisan ang bawat iika-ikang hakbang. Sanay na siya sa tawag na pilay, lumpo, tsaka iika-ika. Masakit, oo.
pero lagi niyang naaalala ang turo ni na Troy tsaka Marisa sa kanya. Manuel, makinig ka sa akin. Sabi ni Troy sa kanya isang gabi habang naghahapunan sila ng tuyo tsaka kanin. Yung kapansanan sa paa, hindi yan kapansanan sa puso. Mas mabuti nang maglakad ng iika-ika pero diretso ang dangal. Kesa naman sa taong maayos ang lakad pero baluktot naman ang budi. Ang mahalaga, ang busilak na puso, anak. Yan ang hindi mananakaw sa'yo. Opo, tay. Hindi ko po sila papatulan. Sagot ni Manuel noon. Isang gabi, habang nag-aayos ang kanyang mga gamit sa isang lumang karton na nagsisilbing cabinet, kinuha ni Manuel ang isang bagay na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ito ay ang puting panyo. Kupas na ito na may mga mantsa ng lumang dugo na hindi na natanggal kahit ilang beses labhan. Pero malinaw pa rin ang borda sa gilid. Manuelisa. Ito ang panyong nakabusal sa kanya nung baby pa siya. Sabi ni Marisa, ito ang tanging damit na kasama niya nung makita siya sa Pampang. Para kay Manuel, ito ang tanging koneksyon niya sa nakaraan niya, sa mga magulang na hindi niya nakilala. Nay, sa tingin niyo po ba, buhay pa yung totoong nanay ko? Tanong ni Manuel habang pinagmamasdan ng panyo sa ilalim ng liwanag ng isang gasera. Napabuntong hininga naman si Marisa tsaka lumapit sa kanya. Hindi natin alam, anak. Pero kung sino man ang nagmamay-ari ng panyong yan, siguradong mahal na mahal ka niya. At siguro, kung nasan man siya, pinapanood ka niya. Sana po magkita na kami balang araw. Gusto ko lang pong itanong kung bakit ako napunta sa ilog. Bulong ni Manuel. Isang buntong hininga lang pinakawalan ni Manuel bago siya tuluyang nakatulog. Pero ang kanyang panaginip ay hindi naging tahimik. Sa kanyang panaginip napapaligiran siya ng puting usok. Sa gitna ng usok na yon, may isang babaeng nakasuot ng mahabang puting damit. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Pero nararamdaman niya ang matinding kalungkutan na nagmumula rito. Ang babae ay umiiyak. Bawat tikbinata sa kanya ay para bang sumusikip ang puso ni Manuel sa tuwing maririnig lahat ng yon. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay tsaka tinuro ang isang direksyon. Sinanda naman ni Manuel ang tinuturo nito. Sa dulo ng paningin niya, nakita niya ang isang building. Isang building na gawa sa salamin tsaka bakal. Alam niya ang building na yon dahil kilala yon sa lugar nila. Nagising si Manuel na pawis na pawis. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Napahawak siya sa panyong nasa tabi ng kanyang unan. Bakit niya napapanaginipan ng building na yon? Tsaka sino ang babaeng nakaputi na para bang humihingi ng tulong sa kanya? Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Manuel sa sarili habang nakatingin sa dilim. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isip ni Manuel ang building na iyon. Habang naglalakad siya sa mga kalye ng Maynila para mangalakal, paminsan-minsan ay natatanaw niya ang tuktok ng building mula sa malayo. Isang araw, makakapunta rin ako dyan. Bulong ni Manuel sa sarili. Hahanapin ko ang sagot sa kung sino ba talaga ako. Maraming taon na ang lumipas, simula nang mangyari ang lahat. Si Edgardo hindi na yung masiyahin, tsaka mapagmahal na lalaking nakilala ni Manuelisa noon. Ang kanyang mga mata na dati puno ng ningning ay naging malamig tsaka matigas na parang bato. Sa paglipas ng halos 2 dekada, naging isa siya sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Pero kahit na ganon, malungkot pa rin siya sa tagumpay na meron siya. Sir, narito na po mga dokumentong hinihingi ninyo tungkol sa investigasyon. Saad ng kanyang personal assistant habang inilalapag ang isang makapal na folder sa lamesa. Hindi naman lumingon si Edgardo. Iwan mo dyan. Salamat. Magmula nang mamatay si Manuelisa tsaka mawala ang anak nila, hindi na tumigil si Eduardo sa paghahanap ng katotohanan. Alam niyang hindi aksidente ang nangyari sa Zigzag Road sa loob ng maraming taon. Palihim siyang nag-ipon ng mga ebidensya, kumuha ng mga private investigator, tsaka binalikan ang bawat detalye ng trahedya.
At sa huli, lahat ng ebidensya tumuturo sa isang tao, si Mary Grace. Natuklasan ni Edgardo na hindi lamang yon ang kanyang mag-ina ang binalak patayin ni Mary Grace. Maging ang kanilang mga magulang ay unti-unti ring nilason ng babae sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang mga gamot para mabilis ang pagkamatay ng mga to, tsaka makuha ang mana. Ang saksi na nakakita sa kanya sa tulay nung gabing yon, gabing tinapon ng babae ay natagpuan din na Edgardo. Isang dating palaboy na ngayon ay handa ng tumistigo laban sa kanya. Maging yung nurse na nakabanggaan niya sa ospital ay nagbigay na rin ng statement. At gaya ng nalaman niya sa palaboy, yun din ang nalaman niya sa nurse sa ospital nang mangyari yon kay Manuelisa. Isang gabi, sa tulong ng mga otoridad, isinagawa ang pag-aresto kay Mary Grace sa gitna ng isang party sa mansyon nila. Hiyawan tsaka bulungan ng namayani ng posasa ng dati ay tiningala ng lahat. Anong ibig sabihin nito, Edgardo? Kuya, bitawan niyo ako. Wala akong ginagawa. Sigaw ni Mary Grace habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Tapos ng pagpapanggap mo, Mary Grace. Malamig na saad ni Edgardo habang nakatayo sa harap niya. Alam ko na lahat. Yung preno ng sasakyan ko, ang laso na swero ni Manuelisa, tsaka ang pagpatay mo kina mama, tsaka papa para sa pera. Hayop ka. Sarili mong dugot laman na gawa mong pagtangkaan. Wala kayong ebidensya. Gawa-gawa lang yan. Bulyaw ni Mary Grace, pero ang kanyang mga mata ay kakikitaan na ng matinding takot. May mga saksi ako. At may mga dokumento akong nakuha mula sa mga tauhan mong binayaran mo para manahimik. Sagot ni Edgardo. Mabulok ka sa kulungan. Habang sinasakay si Mary Grace sa presinto, bigla itong tumigil tsaka humarap kay Edgardo. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang nakakakilabot na tawa. Isang tawang parang nababaliw na sa mga nangyayari. Sige, ipakulong mo ako, Edgardo. Akala mo ba mananalo ka na? Nanilisik ang mga mata ni Mary Grace. Kahit mabulok ako rito, hindi mo makikita ang anak mo. At huwag ka nang umasa. Matagal na siyang pinagpiyastahan ng mga isda sa ilog. Pinanonood ko siyang mahulog. Edgardo, pinanood ko siyang mamatay. Napahawak si Edgardo sa kanyang dibdib. Kahit alam niyang may posibilidad na patay na nga ang bata, iyong marinig yon mula sa mismong bibig ng pumatay ay para bang muling pumatay ng pag-asa niya. Dalhin niyo na yan, sigaw ni Edgardo habang pilit na tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Nakaalis na ang mga pulis, pero ang mga salita ni Mary Grace ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip na Edgardo. Umupo siya sa gilid ng kalsada at saka napayuko. Kahit maipakulong niya na ang mastermind, hindi pa rin buo ang pagkatao niya. Pakiramdam niya ay nabigo siya bilang ama tsaka asawa. Lisa, patawarin mo ako. Bulong niya sa hangin. Pero sa kabila ng sinabi ni Mary Grace, may maliit na bahagi sa puso ni Edgardo ang nagsasabing buhay pa ang kanyang anak. Kung buhay ka man, nasan ka? Tanong niya habang nakatingin sa malayo. Sa mga sumunod na buwan pagkatapos ng pagkakakulong ni Mary Grace, mas lalong naging tutok si Edgardo sa trabaho. Ito na lang ang paraan niya para makalimot. Pero bawat batang makikita niya sa kalsada ay para bang nagpapaalala sa kanya saan nawala niyang anak. Sir, kailangan na po natin ng dagdag na tauhan sa maintenance department para sa main lobby. Marami pong nagrereklamo na hindi na masyadong malinis ang mga salamin. Ulat ng kanyang operations manager. Mag-hire kayo ng kahit sino. Basta masipag tsaka mapagkakatiwalaan. Hindi ko kailangan ng matalino. Kailangan ko lang ng taong marunong magpahalaga sa trabaho. Sagot ni Edgardo nang hindi tumitingin sa manager. Nay, Tay, tanggap na ako bilang janitor sa malaking building na yon. Masayang balita ni Manuel kina Marisa at saka Troy. Mag-ingat ka roon anak ha, malaking lugar yon, baka mapagod yung binti mo. Paalala ni Marisa.
Ayos lang po ako. Basta para sa inyo kakayanin ko. Sagot ni Manuel. Nagsimula ang unang araw ni Manuel sa trabaho na may halong kaba at saka pananabik. Bitbit ang kanyang lumang backpack na naglalaman ng baong kanin tsaka tuyo. Dahan-dahan siyang pumasok sa malaking lobby ng building. Ang sahig ay gawa sa marmol na para bang salamin sa sobrang kintab. Tsaka ang malalaking kisame ay may mga nakasabit na chandelier. Para kay Manuel na lumaki sa gilid ng riles tsaka sa kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, ang makapasok sa ganitong klase ng lugar ay parang panaginip sa kanya. Tsaka pangarap na natupad. Hoy, ikaw! Yung pilay na janitor! Sigaw ng isang security guard na nakatayo malapit sa metal detector. Dito ang daan para sa mga service staff. Huwag kang humarang sa dadaanan ng mga big bosses. Baka madumihan mo pa yung carpet. Tumungo si Manuel. Pilit na binibilisan ang kanyang ika-ikang lakad. Pasensya na po sir, bago lang po ako rito. Mahinang saad niya. Kahit bago ka pa o dati, ayusin mo yung lakad mo. Para kang tutubin na nabalian ng pakpak. Tawa ng isa pang guard. Naghalakaka ng mga to habang pinapanood si Manuel na hirap ibalanse ang kanyang katawan habang bitbit ang mabigat na mop tsaka balde ng tubig. Hindi na lang kumibo si Manuel. Sanay na siya sa ganitong trato. Ang mahalaga sa kanya ay ang trabaho. Kailangan niyang kumita para sa gamot ni Marisa tsaka para sa pagkain ni na Troy. Ibinigay sa kanya ang trabaho na panatilihing malinis ang main lobby tsaka yung tapat ng mga elevator kung saan dumadaan ang mga pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Sa buong umaga, walang ginawa si Manuel kundi ang maglampaso. Bawat bakas ng sapatos sa makintab na sahig ay agad niyang binubura. Habang nagtatrabaho, hindi niya naman mapigilang tumingin sa malaking portrait na nakasabit sa gitna ng lobby. Larawan niyon ng isang lalaki na may matikas na tindig, seryosong mukha, pero may bakas ng matinding lungkot sa mga mata. Edgardo Velasquez, CEO. Basa ni Manuel sa marker sa ilalim ng painting. Ang yaman siguro ng taong to. Bulong ni Manuel sa sarili habang pinupunasan ng salamin sa paligid ng portrait. Pero bakit parang hindi siya masaya? Dumaan ang mga oras at dumating ang dagsa ng mga empleyado para sa kanilang lunch break. Nagmisulang dagat ng mga taong nakabarong tsaka corporate attire ang lobby. Si Manuel naman ay nananatili sa isang sulok habang hinihintay na kumonte ang tao para malampaso ng mga natapon na kape tsaka putik mula sa labas. Tingnan mo yung janitor iika-ika na nga ang bakal pang kumilos. Narinig yung bulong ng isang babaeng empleyado habang dumadaan sa harap niya. Oo nga bakit ba kasi tumatanggap yung HR ng ganyan? Nakakasira tuloy ng image ng kumpanya natin. Sagot naman ng kasama nito. Napahigpit yung hawak ni Manuel sa hawakan ng kanyang mop. Gusto niyang sabihin na kahit ganito ang binti niya, malinis naman ang konsensya niya, tsaka masipag naman siya magtrabaho. Pero pinili niyang manahimik. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis hanggang sa halos kumintab na ang buong paligid. Eksaktong alauna ng hapon, biglang tumahimik ang buong lobby. Ang mga empleyadong naglalakad ay biglang huminto at saka tumabi sa gilid. Ang mga security guard ay tumayo ng matuwid tsaka sumaludo. Mula sa pintuan ng private elevator, lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit. Sa gitna nila ay ang lalaki nasa portrait, si Edgardo. Naglalakad si Edgardo ng mabilis habang may hawak na cellphone sa kabilang kamay tsaka para bang may kausap na mahalagang kliyente. Ang kanyang mukha ay seryoso tsaka walang emosyon. Hindi siya tumitingin sa mga taong bumabati sa kanya. Ang kanyang paningin ay diretso lang sa unahan. Si Manuel naman kasalukuyang nakayuko habang pilit na binubura ang isang matinding mantsa sa sahig malapit sa daanan patungong main entrance. Dahil sa focus siya sa trabaho, hindi niya napansin na papalapit na ang grupo na Edgardo at sa sobrang bilis ng pangyayari. Nang tumayo si Manuel para ilipat ang kanyang balde, hindi niya agad na i-balance ang kanyang pilay na binti.
Bugsh! Nawala ng balanse si Manuel tsaka aksidenteng nabangga niya ang dumaraang lalaki. Natapon ng konting tubig mula sa kanyang balde sa sapatos tsaka laylayan ng pantalon ni Edgardo. Nagulat lahat. Ang mga bodyguard ni Edgardo ay agad na lumapit tsaka tinulak si Manuel palayo. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ng isang bodyguard. Alam mo ba kung sino yung binangga mo? Napaupo si Manuel sa sahig. Ang kanyang pilay na binte ay medyo sumakit dahil sa pagkakatumba. Pasensya na po, sir. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Nauutal tsaka takot na saad ni Manuel habang pilit na tumayo. Yung mga security guard na nanlalait sa kanya kanina ay nagmamadaling lumapit. Sir Edgardo, pasensya na po. Tong janitor na pilay na to. Bago lang po kasi. Tatanggalin na po namin siya agad, sir. Pasensya na po talaga sa abala. Sad ng head guard habang hinihila ang braso ni Manuel para palayasin. Bitawan niyo siya. Isang malalim tsaka baritonong boses ang umalingaw-ngaw sa lobby. Tumigil lahat. Tumingin si Edgardo sa kanya. Maduming pantalon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa janitor na nasa sahig. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Filipina Panganiban from Batangas City, Losita Palmero from Daet, Camarines Norte, at Crescenta de la Cruz. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan na maabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pang mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Si Manuel naman sa kabila ng takot ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Doon sa gitna ng lobby, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo para kay Edgardo. May kung anong kuryenteng dumalay sa kanyang buong katawan. Ang mga mata ng janitor na nasa harap niya, ang hugis, ang kulay, tsaka ang kinang ng mga to ay para bang isang multo mula sa kanyang nakaraan. Yun ang mga mata ni Manuel Lisa. Yung eksaktong mga mata na minahal niya higit pa sa anumang yaman sa mundo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Edgardo. Ang kanyang boses, na dati puno ng galit tsaka lamig, ay biglang lumambot. May bahid ng pag-aalala na hindi naintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Opo sir, ayos lang po ako. Sorry po talaga sa sapatos ninyo. Sagot ni Manuel habang pilit na tinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nanatiling nakatitig si Edgardo kay Manuel. Pinagmasdan niya ang ika-ikang pagtayo nito. May kung anong lukso ng dugo na naramdaman si Edgardo. Isang pakiramdam na matagal niya nang binaon sa limot simula nung gabing mawala ang kanyang anak sa ilog. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero pakiramdam niya kilala niya ang batang to. Pakiramdam niya may koneksyon silang dalawa na hindi niya maintindihan. Anong pangalan mo? Tanong ni Edgardo habang ang mga bodyguard niya ay nagtataka kung bakit nakikipag-usap ang kanilang big boss sa isang hamak na janitor. Manuel po, sir. Manuel Binuchinta, sagot ng binata. Manuel, ang pangalang ibinigay niya sa kanyang anak. Ang pangalang hango sa pangalan ni Manuelisa. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Edgardo. Gusto niyang magtanong pa. Gusto niyang yakapin ang bata. Pero alam niyang maraming mata ang nakatingin. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Mag-iingat ka sa susunod. Huling saad ni Edgardo bago tumalikod tsaka naglakad palayo. Pero sa bawat hakbang niya, hindi maalis sa isip niya ang mukha tsaka ang mga mata ni Manuel. Naiwan si Manuel na nakatayo sa gitna ng lobby
habang ang mga guard ay masamang nakatingin sa kanya. Pero sa loob-loob ni Manuel, may kakaibang pakiramdam din siyang naramdaman. Pagkatapos ng insidente sa lobby, hindi na nawala sa isipan ni Edgardo yung mukha ng batang janitor. Sa bawat meeting na pinupuntahan niya, sa bawat dokumentong pinipirmahan niya, ang mga mata ni Manuel ang nakikita niya. May kung anong puwersa na humihila sa kanya, parang malang makita ang binata. Kinabukasan, imbes na dumaan sa kanyang private elevator na direkta sa penthouse, pinili ni Edgardo na dumaan sa main lobby. Nagulat ang kanyang mga bodyguard, tsaka mga security guard na agad na tumayo ng matuwid. Hinanap ng kanyang mga mata ang figurang pamilyar. Nakita niya si Manuel sa isang sulok na kasalukuyang nagpupunas ng salamin sa pinto. Kitang-kita ang hirap nito dahil kailangan niyang ibalanse ang kanyang timbang sa kanang binte habang inaabot ang itaas na bahagi ng salamin. Sir Edgardo, magandang umaga po. Bati ng head security ng guard, si Vargas, na laging nangunguna sa panlalait kay Manuel. Huwag po kayo mag-alala. Pagsasabihan po namin ulit yang si Manuel na huwag gumarang sa dinadaanan ninyo. Kung gusto niyo po, itatabi na namin yan sa basement para hindi niyo na makita. Tumigil si Edgardo sa paglalakad, tsaka tiningnan ng matalim si Vargas. Bakit niyo naman siya itatabi? May ginagawa ba siyang masama? Wala naman po. Sir, kaya lang po baka makaabala sa image ng kumpanya eh. Yung alam niyo na po, yung pagiging pilay niya. Sagot ni Vargas habang napapakamot sa ulo. Ang image ng kumpanyang to, nakabase sa sipag ng mga empleyado at hindi sa kung paano sila lumakad. Malamig na saad ni Edgardo. Sa susunod na makarinig ako ng pangungutya sa kanya o sa kahit sinong may kapansanan dito, asahan mong wala ka na sa trabaho mo bago lumubog ang araw. Natahimik lahat. Ang mga empleyadong naglalakad sa lobby ay napahinto. Hindi sila makapaniwala na ang boss nila, na kilala bilang walang puso tsaka laging seryoso, ay pinagtatanggol ang isang janitor. Lumapit si Edgardo kay Manuel na noon ay nakatungo lamang, tsaka para bang nahihiya sa atensyong nakukuha. Manuel? Tawag na Edgardo. Sir, magandang umaga po. Sagot ni Manuel habang dahan-dahang tumingin sa CEO. Ayos na bang binti mo pagkatapos mong pagkatumba mo kahapon? Tanong ni Edgardo. Ramdam niya ang lukso ng dugo sa bawat segundong nakatitig siya sa bata. Opo sir, sanay na po ako rito. Pasensya na po pala ulit sa gulo kahapon. Saad ni Manuel. Huwag mo nang isipin yon, magtrabaho ka lang ng maayos. Sabi ni Edgardo bago tuluyang tumuloy sa elevator. Mula noon naging usap-usapan na sa buong building ang ugnayan ng dalawa. Tuwing break time ni Manuel, madalas siyang makita ni Eduardo na nakaupo sa isang bench sa gilid ng garden ng kumpanya. Imbes na pumasok sa restaurant para mag-lunch, paminsan-minsan ay lumalabas si Edgardo tsaka tinatabihan ang binata. Anong baon mo? Tanong ni Edgardo, isang tanghali habang nakaupo sila sa bench. Nagulat si Manuel tsaka mabilis na itinago ang kanyang plastic na lalagyan. Wala po to, sir. Kanin lang po tsaka pritong talong. Nakakahiya po. Walang nakakahiya sa pagkain ng paborito mo. Ngiti ni Edgardo. Alam mo, nung bata ako, paborito ko rin yung talong. Naging madalas ang kanilang pag-uusap. Nagtataka ang lahat, mula sa vice president hanggang sa mga messenger, kung bakit nakikipagkaibigan ang kanilang boss sa isang janitor lang. Para kay Edgardo, ang pakikipag-usap kay Manuel ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya nahanap sa loob ng mahabang panahon. Pakiramdam niya sa tuwing kausap niya si Manuel, kasama niya na rin si Manuelisa. Isang hapon, habang nagkakwentuhan tungkol sa buhay ni Manuel sa Riles, napansin ni Edgardo na parang may gustong ilabas si Manuel mula sa kanyang bulsa. May kung anong tela na sisilip-silip sa bulsa ng kanyang suot na uniforme. Ano yung hawak mo, Manuel? Tanong ni Edgardo. Ito po ba? Ito po yung... Bago pa man mailabas si Manuel ang panyo,
Biglang tumunog ang walkie-talkie ng bodyguard ni Edgardo na nakatayo sa di kalayuan. Sir Edgardo, tumatawag po yung board of directors. Nagsimula na po yung emergency meeting sa taas. Kailangan na po kayo roon. Napabuntong hininga si Edgardo. Sige, susunod ako. Tiningnan niya si Manuel. Ipagpapatuloy natin ang kwento mo mamaya, ha? Opo, sir. Sige po. Balik na rin po ako sa paglilinis. Sagot ni Manuel habang binabalik ang panyo sa kanyang bulsa. Hindi iyon ang unang pagkakataon na muntik nang makita ni Edgardo ang panyo. Sa tuwing magtatangka si Manuel na ilabas ito para punasan ng kanyang pawis o ipakita sa CEO ang tanging alaala niya sa kanyang mga magulang, palaging may humaharang. Minsan ay may tatawag kay Edgardo. Minsan naman ay may darating na mga kliyente. O di naman kaya, may aksidente matatapon na tubig na kailangang linisin ni Manuel agad. Para bang pinaglalaruan sila ng tadhana. Bakit kaya lagi may tumatawag kay Sir Edgardo kapag ipapakita ko na yung panyo? Tanong ni Manuel sa sarili habang naglalakad pabalik sa lobby. Gusto ko lang naman sanang itanong kung pamilyar ba siya sa pangalang Manuelisa. Baka dahil mayamang tao siya, may kakilala siyang ganun ng pangalan. Habang naglalampaso, nakita naman ni Manuel si Mary Grace sa TV sa lobby. May balita tungkol sa darating na hearing ng kaso nito. Kahit na hindi alam ni Manuel ang buong kwento, nararamdaman niya ang matinding kaba nang makita ang mukha ng babae. Hindi niya alam kung bakit, pero parang nanlamig ang kanyang buong katawan habang tinititigan ang mga mata ng kapatid ni Edgardo sa screen. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, hindi naman mapakali si Edgardo. Ang bawat kilos si Manuel, ang paraan ng pagtawa nito, tsaka maging ang paraan ng pag-aayos nito ng kanyang buhok ay sobrang pamilyar. Hindi to pwedeng maging coincidence lang. Bulong ni Edgardo sa sarili. Ang pangalan niya, Manuel. Ang mga mata niya, hindi ako pwedeng magkamali. Pero paano nabuhay ang anak ko kung sinabi ni Mary Grace na tinapon niya na to sa ilog? Inisip na Edgardo na baka nag-ilusyon lang siya dahil sa sobrang pangungulila. Pero ang lukso ng dugo na naramdaman niya ay hindi man lang tumitigil. Sa tuwing nakikita niya si Manuel na hinahamak ng iba, parang nadudurog ang puso niya. Isang pakiramdam na tanging ama lang niya ang makakaramdam para sa kanyang anak. Gabi na nang matapos ang trabaho ni Manuel, habang naglalakad siya palabas ng building, nasalubong niya si Vargas. Oh, Pilay, balita ko, close na kayo ni Bossing ngayon na. Uyam ni Vargas. Anong sekreto mo? Dinadaan mo ba sa awa dahil dyan sa binti mo? Hindi po, sir. Mabait lang po talaga si Sir Edgardo. Sagot ni Manuel habang pilit iniiwasan ang gulo. Mabait? Baka nandidiri lang sa'yo kaya kinakausap ka para hindi na lumapit sa kanya. Tawa ni Vargas. Tandaan mo, janitor ka lang. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging kasing level ng mga tao rito. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong sa kalsada ka napupulutin. Hindi naman sumagot na si Manuel. Hinawakan niyang panyo sa loob ng kanyang bulsa. Yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Balang araw, malalaman ko rin ang totoo. Bulong niya sa sarili habang tinatahak ang madilim na kalsada pauwi sa kanilang barong-barong. Sa kabilang banda, si Edgardo naman ay nakatayo pa rin sa bintana ng kanyang opisina habang pinapanood ang iika-ikang paglakad ni Manuel. Hanggang sa mawala ito sa paningin niya. May mga desisyon na siyang nabuo sa kanyang isip. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ano man ang maging resulta nito. Bukas, sabi ni Edgardo sa sarili. Bukas, hihilingin ka nang ipakita niya sa akin kung ano yung nasa bulsa niya. Walang ibang nagawa si Manuel kung hindi ang magpaayos ng pagkahiga habang nananatili pa rin nakapikit tsaka pinagpapawisan. Habang natutulog, muli niyang napaniginipan ng babaeng nakaputi. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito umiiyak. May binabanggit na itong pangalan. Edgardo, tulungan mo ang anak natin. Nagising si Manuel na sumisigaw. Pawis na pawis siya tsaka nanginginig. Sa unang pagkakataon,
Narinig niya ang pangalan ng boss niya sa kanyang panaginip. Pero bakit? Anong kinalaman ni Sir Edgardo sa kanyang nakaraan? Kinabukasan, balisang-balisa si Manuel habang nasa trabaho. Agad siyang napahawak sa dibdib nang muling maalala ang nangyari kagabi. Hindi maalis sa kanyang isipan ang panaginip kagabi. Ang boses ng babaeng nakaputi na tumatawag sa pangalan ni Sir Edgardo. Habang naglalakad siya sa hallway papunta sa opisina ng boss niya para sa nakatakda niyang schedule sa paglilinis, naramdaman niya ang bawat ika-ika niyang hakbang ang bigat. Kailangan ko nang itanong. Bulong ni Manuel sa sarili habang bitbit ang kanyang gamit sa paglilinis. Kailangan kong malaman kung bakit pati sa panaginip ko nandun ang pangalan ni Sir. Sa loob ng opisina ni Edgardo, kasalukuyang wala si Edgardo dahil may tinatapos itong permahan sa kabilang department. Ito ang pagkakataon ni Manuel para linisin ang malawak na mesa. Tsaka ang mga estante ng libro. Habang nagpupuna siya, tumulong pawis sa kanyang noo. Dahil sa kaba tsaka sa pagod. Dahil wala siyang pamunas, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang luma, kupas, tsaka dugoang panyo. Ang panyong may bordang Manuelisa. Ginamit niya to para punasan ang kanyang pawis. Pagkatapos ay tinali niya ito ng mahigpit sa kanang kamay para hindi ito mahulog habang nagpapatuloy siya sa pagmamap ng sahig. Habang ginagawa niya naman to, pumasok si Edgardo sa opisina. Plano sana ni Edgardo na tawagin si Manuel para kausapin ito tungkol sa background nito. Pero bigla siyang natigilan sa pintuan. Nanigas ang buong katawan ni Edgardo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kanang kamay ni Manuel na nakataas habang nagpupunas ng isang vase. Ang puting tela, ang pamilyar na uri ng borda sa gilid, tsaka ang pamilyar na disenyo ng panyo ay para bang nagpatigil sa kanya sa paghinga. Iyon ang panyong ibinigay niya kay Manuelisa bago ang aksidente. Ang panyong siya mismo ang nagpagawa. Manuel, mahinang tawag ni Edgardo at ang kanyang boses ay nanginginig tsaka hindi halos lumabas sa kanyang lalamunan. Napatalon sa gulat si Manuel at agad na humarap sa boss niya. Ay, sir, pasensya na po, hindi ko po kayo narinig na pumasok. Tatapusin ko na po ito agad. Pero hindi na nakinig si Edgardo sa paliwanag ni Manuel. Dahan-dahan siyang lumapit sa binata. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa panyong nakatali sa kamay nito. Ang panyong yan? Saan mo nakuha yan? Nagtaka si Manuel tsaka dahan-dahang kinalas ang panyo sa kanyang kamay. Nagtaka naman si Manuel. Ito po ba sir? Pasensya na po kung madumi ah. Ito lang po kasi ang gamit ko. Sabi po ng mga kinilala ko magulang. Ito lang po ang kasama ko na makita nila ako ng baby pa ako. Naramdaman ni Edgardo ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Makita saan ka nila nakita? Sa pampang po ng ilog, sir. Sagot ni Manuel na ang kanyang boses ay puno ng pagtataka dahil sa reaksyon ng boss niya. Sabi po nila nakabusal daw po sa bibig ko to. Tsaka may malalang bali daw ako sa binti noon. Kaya po ako na ganitong maglakad. Dito rin po sa panyong to nakuha yung pangalan ko. Napaiwas ang tingin si Edgardo. Tsaka napahawak sa sandalan ng kanyang upuan. Animong lahat ng mga peraso ng puzzle ay biglang nagtugtong-dugtong. Ang aksidente, ang pagkawala ng bata, ang banta ni Mary Grace na itinapon niya ang sanggol sa ilog. Tsaka ang katotohanan na nakaligtas ang bata sa tulong ng isang pamilyang mahirap. Ang panyong to, nakasabay na nawala ng gabing mamatay si Manuelisa, ay ang huling ebidensya na kailangan niya. Manuelisa, bulong ni Edgardo habang hinahawakan ang dulo ng panyo. Ang borda ay kupas na, pero palinaw pa rin mababasa ang pangalan ng babaeng pinakamamahal niya. Kilala niyo po bang may-ari nito, sir? Tanong ni Manuel na ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha sa pag-asang sa wakas ay makikilala niya na ang tunay niyang pamilya. Hindi naman agad nakasagot si Eduardo. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig
sa halo-halong emosyon. Galit sa ginawa ni Mary Grace, matinding pangungulila kay Manuelisa, tsaka isang nag-aalab na saya dahil ang anak na inakala niyang matagal ng patay ay nasa harap niya lang pala sa loob ng maraming buwan, habang nagtatrabaho bilang isang janitor na hinahamak ng lahat. Manuel, maupo ka. Utos na Edgardo sa isang boses na puno ng pagsisikap na maging kalmado. May kailangan tayong pag-usapan. May kailangan ako malaman tungkol sa lahat ng detalye nung gabing nakita ka ng mga kumupkup sa'yo. Naupo naman si Manuel gaya ng utos ni Edgardo sa kanya. Ikinuwento ni Manuel ang lahat. Ang paglaki niya sa Riles, ang pangungutya sa kanyang kapansanan, ang kabutihan ni na Troy tsaka Marisa, tsaka yung panyong itinago niya bilang tanging kayamanan na galing sa mga totoo niyang magulang. Habang nakikinig, hindi naman mapigilan ni Edgardo na mapaluha. Bawat hirap na dinanas ni Manuel ay para bang sugat na humihiwa sa kanyang sariling laman. Patawarin mo ako, Manuel. Patawarin mo ako. Paulit-ulit na sabi ni Edgardo sa kanyang isip. Bakit po kayo umiiyak, sir? Tanong ni Manuel na lito rin sa nangyayari. Humingi ng malalim si Edgardo tsaka pinunasan ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Manuel. Gusto ko lang siguraduhin lahat. Bukas may hihilingin sana akong pabor sa'yo. Isang test lang para mabigyan ka ng kasagutan sa mga tanong mo. Tumango naman si Manuel. Kahit na puno ng katanungan ang kanyang isipan. Pag-alas si Manuel sa opisina, naiwan si Edgardo na nakahawak sa panyong hiniram niya sa binata. Tumingala siya sa kisame tsaka bumulong sa hangin. Lisa, nahanap ko na siya. Buhay ang anak natin. Pero sa kabila ng lahat ng saya na nararamdaman niya noong mga oras na yon, alam ni Edgardo na kailangan niyang mag-ingat. Hindi niya pwedeng basta na lang sabihin sa lahat ang tungkol doon nang walang matibay na ebidensya. Kailangan niya ng DNA test. At habang naghihintay siya sa tamang pagkakataon, ang tanging nasa isip niya lang ay kung paanong mababawi ang anak na tinuring niyang patay sa loob ng mahabang panahon. Hindi naman mapakali si Edgardo sa loob ng kanyang opisina matapos lumabas si Manuel. Ang panyong hawak niya ay para bang nagbabaga. Nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sakit tsaka pananabik na kinimkim niya sa loob ng halos 2 dekada. Kahit na bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na si Manuel ang kanyang anak, alam ni Edgardo na sa mundo ng batas tsaka ng negosyo, kailangan niya ng hindi matatawarang ebidensya. Hindi niya pwedeng basta nalang yakapin ang binata tsaka ipakilala sa mundo ng walang katibayan. Lalo na't marami pa rin gamlamay si Mary Grace na naghihintay sa pagkakamali niya. Kailangan ko ng DNA test. Bulong ni Edgardo sa sarili habang pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Ilang minuto lang lumipas tsaka pinindot niya ang intercom. Pakitawag si Manuel Binuchenta sa opisina ko ngayon din. Sabihin niyo, may ipapalinis lang ako na tapong kape. Ito ang naisip niyang paraan para hindi maghinala ang mga empleyado o ang mga security guard na laging nakabantay sa bawat galaw niya. Maya-maya ay narinig niya na ang pamilyar na iika-ikang hakbang sa labas ng pinto. Kumatok si Manuel, tsaka dahan-dahang pumasok. Bit-bit ang kanyang cleaning kit. Sir, pinatawag niyo po ako. Nasaan po yung natapon? Tanong ni Manuel habang ginagala ang paningin sa malinis na carpet. Manuel, maupo ka muna. Saad ni Edgardo habang tinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Nakalimutan ko, tuyo na palang natapon kanina. Pinunasan ko ng tissue. Pero bago ka pala bumalik sa lobby, uminom ka muna ng juice. Mukhang pagod na pagod ka sa pag-akyat panaog dito sa building. Nag-alinlangan naman si Manuel. Naka sir, nakakahiya po. Janitor lang po ako. Baka kung anong sabihin ng mga nakakakita. Manuel, kaibigan kita, di ba? Sige na, uminom ka na. Utos to ng boss mo. Biro na Edgardo para gumaan ang loob ng binata. Kumuha naman si Edgardo ng isang malinis na baso.
At saka, sinalinan to ng juice mula sa pitsyel na nasa kanyang minibar. Inabot niya ito kay Manuel. Uhaw na uhaw ang binata kaya mabilis niya itong ininom hanggang sa maubos. Hindi alam ni Manuel na habang umiinom siya, matamang pinagmamasan ni Edgardo ang bawat galaw niya. Ang paraan ng paghawak niya sa baso, ang hugis ng kanyang mga panga, tsaka ang mga mata niyang punong-puno ng kainosentehan. Salamat po sir, ang sarap po ng juice. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganon. Nakangiting saad ni Manuel habang inilapag ang baso sa mesa. Walang anuman Manuel, sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Mag-ingat ka sa pagbaba. Sagot ni Edgardo. Nang makalabas na si Manuel, mabilis na kinuha ni Edgardo ang basong ginamit ito. Gamit ang isang panyo, maingat niyang hinawakan ng baso para hindi madungisa ng mga fingerprint o ang laway na naiwan sa gilid nito. Inilagay niya ito sa isang plastic bag, tsaka agad na tinawagan ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang doktor sa isang private hospital. Doc, may ipapa-DNA test ako. Confidential ito. Ayoko may makakaalam na kahit sino. Kahit ang pamilya ko. Seryosong saad ni Edgardo sa cellphone. Sige Edgardo, dalhin mo rito ang sample ngayon din. Sisiguraduhin kong walang lalabas na impormasyon. Sagot naman ng doktor. Mabilis na umalis si Edgardo sa opisina. Dala ang pag-asang magbabago ang buhay nilang dalawa ni Manuel. Pagkatapos niyang iabot ang sample, bumalik siya sa kanyang opisina. Pero, hindi na siya makapag-focus sa trabaho. Bawat oras na lumilipas ay para bang isang taon sa kaniyang pakiramdam. Gabi na, pero nananatili pa rin siyang gising. Nakaupo sa kanyang swivel chair habang nakatingin sa labas ng bintana. Binuksan ni Edgardo ang drawer ng kanyang mesa, tsaka kinuha ang isang lumang picture ni Manuelisa. Sa picture, nakangiti ang asawa niya habang hawak ang kanilang bagong silang na baby. Itinapat niya ang larawan ni Manuelisa sa kanyang isipan, tsaka inihambing ito sa mukha ni Manuel. Lisa, eksaktong kopya mo yung mga mata niya. Hikbe ni Edgardo. Yung ilong, ang labi. Paano hindi ko napansin ito kaagad? Paanong nabulag ako ng sarili kong lungkot kaya hindi ko nakita ang sarili kong anak sa harap ko? Hindi nakatulog si Edgardo ng gabing yon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang cellphone niya habang naghihintay ng tawag o message mula sa doktor. Sa kabilang banda, si Manuel ay mahimbing ding natutulog sa kanilang kubo habang yakap ang lumang panyo. Napaniginipan niya ulit ang babaeng nakaputi, pero sa pagkakataong to hindi na to umiiyak. Nakangiti na ang babae tsaka dahan-dahang humahakbang palayo patungo sa isang maliwanag na liwanag na para bang sinasabing maayos na lahat. Sumapit ang madaling araw, ang sikat ng araw ay nagsimula ng sumilip sa mga ulap. Nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Edgardo sa ibabaw ng kaniyang lamesa. Halos malaglag ang puso ni Edgardo sa kaba. Ang pangalan ng doktor ang tumawag sa kanya ng mga oras na yon. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ang tawag. Hello Doc, kamusta ang resulta? Edgardo, lumabas na ang DNA result. Mahinahong saad ng doktor sa kabilang linya. Ang probability of paternity, 99.9%. Positive, Edgardo. Si Manuel Binutsinta, ang tunay mong anak. Napapiteo si Edgardo sa kanyang cellphone. Napaluhod siya sa sahig habang humahagulgol. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magagalit sa tadhana. Matutuwa dahil buhay ang kanyang anak. O magagalit dahil sa loob ng mahabang panahon, lumaki tong hirap na hirap habang siya ay nagpapakasasa sa yaman. Salamat, Diyos ko. Salamat. Paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kaniyang pag-iyak. Agad na tumayo si Edgardo tsaka nag-ayos ng sarili. Hindi na siya makapaghintay na sumapit ang oras ng pasok ng mga empleyado. Gusto niyang takbuhin ang distansya patungo kay Manuel, pero alam niyang kailangan niyang gawin ito ng tama. Kailangan niyang ipakita sa lahat, sa mga empleyadong nambully kay Manuel, sa mga security guard na humamak sa kanyang binte, tsaka sa buong mundo, na ang janitor na iika-ika, kung lumakad, ay ang tagapagmana pala ng lahat.
Habang naghahanda si Edgardo, naisip niya mga susunod na hakbang. Magpapatawag siya ng isang malaking board meeting. Doon niya ibubunyag ang lahat. Pero bago yon, kailangan muna niyang harapin ang katotohanang may isang taong dapat makarinig ng balitang to sa loob ng malamig na rehas. Kinuha ni Edgardo ang kanyang jacket at saka lumabas ng opisina. Habang pababa si Edgardo ng building, isang anonymous message ang natanggap niya sa kanyang cellphone. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil nahanap mo siya? Ingatan mo ang anak mo, Edgardo. Hindi lahat ng galamay ko nasa loob na ng kulungan. Nanigas si Edgardo sa loob ng elevator, pero ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para ignorahin ang bantang yon. Dahil alam niya sa sarili niya, kahit na may banta pa rin si Mary Grace, sisiguraduhin niya na naman na magiging ligtas sila. Lalong-lalo na ang anak niya. Hawak na Edgardo ang puting envelope na naglalaman ng DNA result. Paulit-ulit niyang binabasa ang linyang nagsasabing 99.9% match. Yung mga luhang kanina pa tumutulo sa kanyang mata ay pumatak sa papel habang nababasa ang mga numerong nagpabago sa kanyang buong mundo. Sa loob ng halos 2 dekada, nabuhay siya sa dilim, sa sisi tsaka sa lungkot. Pero ngayon, nasa harap niya na ang hinahanap niya. Anak ko. Ang anak ko. Bulong ni Edgardo habang nakasandal sa kanyang swivel chair. Paano kita haharapin? Paano ako hihingi ng tawad sa lahat ng hirap na dinanas mo habang ako'y nagpakasasa sa lahat ng to? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Edgardo. Pinindot niya ang intercom ng buong loob. Pakitawag lahat ng board of directors sa main conference room ngayon din. Sabihin niyo may napakahalaga akong anunsyo na hindi pwedeng ipagpaliban. At tawagin niyo na rin ang head ng security tsaka lahat ng janitorial staff na naka-duty sa lobby. Nagulat ang kanyang secretary sa kabilang linya. Lahat po, sir? Pati po yung mga janitor? Lahat. Walang matitira. At siguraduhin mong nandoon si Manuel Binuchinta. Mariing utos ni Edgardo. Habang naghahanda lahat, si Manuel naman ay kasalukuyang nag-aayos ng mga gamit sa janitor's closet sa basement. Nakaramdam siya ng kaba nang lapitan siya ng kanyang supervisor. Manuel, pinapatawag ka sa conference room sa taas. Kasama raw lahat ng staff. Ano na naman kayang ginawa mo? Sabi ko sa'yo mag-ingat ka eh. Wala naman po akong ginagawang masama, sir. Sagot ni Manuel habang pilit pinapakalma ang kanyang mabilis na tibok na puso. Baka po may ipapalinis lang po na malaki? Hindi, Manuel. Board meeting room tayo pupunta. Doon sa pinakamataas na palapag. Bilisan mo, ayaw ni Sir Edgardo nahuhuli. Umakyat si Manuel kasama ang iba pang mga janitor tsaka mga security guard. Kabilang na si Vargas, na pabalik-balik ang tingin kay Manuel na may halong pangungutya. Pagdating nila sa conference room, bumungad sa kanila ang isang mahabang lamesa kung saan nakaupo ang pinakamayayamang tao sa kumpanya. Ang mga board members ay nagtataka kung bakit may mga janitor sa loob ng kanilang opisina. Pumasok si Edgardo. Dala ang puting envelope tsaka ang lumang picture ni Manuelisa. Ang kanyang muka ay seryoso, pero ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa pag-iyak. Tumayo siya sa dulo ng lamesa tsaka tumingin sa mga bawat taong naroon. Hanggang sa huminto ang kanyang paningin kay Manuel na nakatayo lamang sa gilid na iika-ika tsaka nakayuko dahil sa hiya. Marahil ang nagtataka kayo kung bakit ko kayo pinatawag lahat. Panimula ni Edgardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong opisina. Sa loob ng maraming taon, alam niyong lahat ang trahedyang sinapit ng asawa ko at saka ng anak ko. Alam ninyong namuhay ako sa pag-asang balang araw. Makikita ko ang anak kong itinapon sa ilog. Nagbulungan ng mga board members. Si Vargas naman ay napangisi ng mahina. Iniisip na baka mag-announce si Edgardo ng donasyon o kaya ay may kinalaman sa kaso ni Mary Grace. Nitong mga nakaraang buwan, may isang tao ako nakilala rito sa kumpanya.
Patuloy ni Edgardo habang dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Manuel. Isang tao na hinahamak ng marami dahil sa kanyang kapansanan. Tumigil si Edgardo sa tapat ni Manuel. Hinawakan niyang balikat ng binata. Dahilan para mapatingala si Manuel sa kanya. Manuel, ilabas mo ang panyo mo. Nanginig namang kinuha ni Manuel ang panyo mula sa kanyang bulsa at saka iniabot ito kay Edgardo. Itinaas naman ni Edgardo ang panyo para makita ng lahat. Ang panyong to na may bordang Manuelisa. Ito ang panyong ibinigay ko sa asawa ko bago siya mamatay. At ito ang panyong natagpuan sa leeg ng sanggol na nakaligtas mula sa tulay. Katahimikan ng namayani sa opisina. Halos hindi humihinga ang mga board members. Si Vargas naman ay unti-unting namumutla. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Ito ang DNA result. Sigaw ni Edgardo habang pinapakita ang papel. Ang janitor na hinahamak ninyo. Ang lalaking pinagtatawanan ninyo dahil sa lakad niya ay walang iba, kundi ang nawawala kong anak. Siya, si Manuel Velasquez. Yung totoo at tanging tagapagmana ng lahat ng meron ako. Agad na nagbulungan ng lahat. Ang mga board members ay napanganga. Ang mga supervisor na nanigaw kay Manuel ay hindi malaman kung saan titingin. Si Manuel naman ay napaluhod sa sahig. Hindi dahil sa paghihina ng binte, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Manuel habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Kayo po ang tatay ko. Lumuhod din si Edgardo sa harap ni Manuel, tsaka niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kasi hinayaan kitang maghirap. Hindi ko alam na nandito ka lang pala. Nagiyakan ng mga tao sa loob ng opisina, maging ang ilang mga board members ay hindi napigilang mapaluha sa eksenang nasaksihan. Sa gitna ng pagtatagpong yun, tumayo si Edgardo, tsaka hinarap si Vargas tsaka ang iba pang nambubuli kay Manuel. Kayo, turo ni Edgardo sa kanila. Lahat ng panlalait na ginawa ninyo sa anak ko, lahat ng ginawa ninyong pangungutya sa binti niya, hindi ko kayo palalampasin. Mula sa araw na ito, tanggal na kayo sa kumpanyang ito. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung anong klaseng ugali ang meron kayo. Sir, pasensya na po, hindi namin alam. Pagmamakaawa ni Vargas. Pero huli na ang lahat. Kinaladkad sila palabas sa mga security guard. Hinarap muli ni Edgardo si Manuel. Mula ngayon, wala namang aapi sa'yo rito. At ang binting yan, ipapaayos natin yan sa pinakamagaling na doktor sa mundo. Hindi ka na maglalakad ng paika-ika, Manuel. Sabay tayong lalakad ng tuwid sa harap ng lahat. Dagdag pa niya, bago yumakap ka Manuel na hanggang ngayon ay gulat pa rin sa mga nangyayari noong mga oras na yon. Habang magkayakap ang mag-ama, tumunog ang cellphone ni Edgardo. Isang tawag mula sa kulungan. Isang jail warden ang nasa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng kaba. Sir Edgardo, kailangan niyo pong malaman to. Si Mary Grace, nakatakas po siya habang inililipat ng selda. Tsaka may iniwan siyang sulat para sa inyo. Mabilis na binasa ni Edgardo ang sulat para sa kanya ni Mary Grace. Kaya naman gano'n na lang ang kaba sa dibdib niya nang napatingin siya kay Manuel. Akala mo ba dito matatapos ang lahat? Ngayong alam ko nang buhay siya, mas madali ko na siyang matatapos. Maghanda ka, Edgardo. Dahil kukunin ko lahat ng meron ka, pati na yung huling hininga ng anak mo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Edgardo. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Manuel. Anong problema, tay? Tanong ni Manuel nang mapansin ang pagbabago sa mukha ni Edgardo. Wala, anak. Pagsisinungaling nito, habang ang kanyang puso ay muling napupuno ng takot. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit sa akin. Pangako ko yan.
Nanatili silang magkayakap ng mga oras na yon. Para kay Manuel, bawat segundo ay para bang isang panaginip na ayaw niyang magising. Yung amoy ng pabango ni Edgardo, ang higpit ng yakap nito, at saka ang mga luhang tumutulo sa kanyang balikat, ang mga patunay na sa wakas nahanap niya na ang kanyang totoong pamilya. Tay, totoo po ba to? Bulong ni Manuel ng kanyang boses ay nanginginig pa rin sa gulat, tsaka labis na tuwa. Kayo po ba talaga ang tatay ko? Yung panyong to, ito po bang dahilan kung bakit tayo nakita? Humiwalay ng konti si Edgardo, hinawakan ng magkabilang pisngi ng kanyang anak, tsaka tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Oo, Manuel, ikaw ang anak namin ni Manuelisa. Ikaw yung batang inakala kong nawala na sa akin. Patawarin mo ako, anak. Kasi sa loob ng mahabang panahon, hindi kita hinanap. Sa harap ng lahat ng board of directors, ipinakita ni Edgardo ang pagmamalaki sa kanyang anak. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa boardroom, agad na inuwi ni Edgardo si Manuel sa mansyon. Yung lugar na dating kinatatakutan ni Manuel ay naging kanlungan niya ngayon. Pero bago ang lahat, may isang mahalagang hiling si Manuel sa tatay niya. Tay, bago po lahat, kailangan po nating puntahan si Nanay Marisa at Tatay Troy. Saad ni Manuel habang nakaupo sa loob ng komportableng sasakyan ni Edgardo. Sila po ang nagligtas sa akin. Sila po ang nagpakain sa akin kahit wala silang makain. Sila po ang nagtago ng panyo na to. Ngumiti naman si Edgardo, isang tunay na ngiti na ngayon lang muling sumilip sa kanyang mga labi. Siyempre naman, Manuel, hindi natin sila malilimutan. Sila ang mga anghel na pinadala para sa'yo. Pinuntahan nila ang maliit na barong-barong sa tabi ng riles. Laking gulat ni na Marisa at Troy nang makita ang isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang kubo. Bumaba si Manuel. Kasunod si Edgardo. Agad na niyakap ni Manuel ang kaniyang kinilalang magulang. Nay, tay, nahanap ko na po ang tatay ko. Si Sir Edgardo po. Siya ang tunay kong tatay. Masayang sigaw ni Manuel. Napaiyak naman sina Marisa at Troy. Kahit na may lungkot dahil baka mawala na sa kanila ang anak na itinuring nilang kanila. Mas nanaig ang saya dahil alam nilang magiging maganda na ang buhay ni Manuel. Pero hindi sila pinabayaan ni Edgardo. Marisa, Troy, wala akong mahagilap na salita para pasalamatan kayo. Saad ni Edgardo habang nakikipagkamay sa dalawa. Dahil sa inyo, may anak pa ako ngayon. Mula ngayon, hindi na kayo titira rito. Bibigyan ko kayo ng sariling bahay ninyo tsaka lupa, tsaka sapat na pondo para sa pagtanda ninyo. Hindi kayo mawawalay kay Manuel dahil bahagi na kayo ng pamilya namin. Hindi naman makapaniwalang mag-asawa sa swerteng dumating sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, naging mabilis ang pagbabago sa buhay ni Manuel. Agad siyang pinasok na Edgardo sa isang maganda at saka kilalang ospital sa ibang bansa para sa operasyon ng kanyang binti. Ang pinakamagagaling na surgeon ay nagtulong-tulong para maituwid ang butong matagal ng baluktot. Pagkatapos ng operasyon, tsaka ilang buwan ng physical therapy, unti-unting nawala ang pag-iika ni Manuel. Ngayon, nakakalakad na siya ng matuwid. Taas noo, tsaka may kumpiyansa sa sarili. Sa kabila ng balita tungkol sa pagtakas ni Mary Grace, hindi naman hinayaan ni Edgardo na masira ang bago nilang simula. Nagdagdag siya ng mahigpit na seguridad sa paligid ni Manuel tsaka sa tulong ng mga otoridad, muling natunto ng kinaroroonan ng kaniyang masamang kapatid bago pa man to makagawa ng masama. Si Mary Grace ay nahuli ulit sa isang abandonadong bodega na punong-puno ng galit tsaka inggit. Tsaka sa pagkakataong to, sinigurado ni Edgardo na wala na tong pagkakataong makalabas pa sa kulungan habang buhay. Isang hapon, nagpa siyang mag-ama na pumunta sa isang espesyal na lugar. Nakasuot si Manuel ng maayos na polo. Habang si Edgardo naman ay may dalang isang malaking bouquet ng mga puting rosas. Pumunta sila sa puntod ni Manuelisa. Maayos tsaka malinis ang paligid ng puntod. Doon inilapag ni Edgardo ang mga bulaklak.
Lumuhod siya sa tabi ng nicho, tsaka hinawakan ng marmol na may nakaukit na pangalan ng kaniyang asawa. Lisa, andito na kami. Panimula ni Edgardo habang ang kanyang boses ay garalgal ng mga oras na yon. Nahanap ko ng anak natin. Tingnan mo siya. Lisa, napakagwapo niyang bata. Tsaka napakabuti ng puso niya. Hindi siya sumuko sa buhay kahit gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Lumapit si Manuel tsaka lumuhod din sa tabi ng tatay niya. Hinawakan ng panyong may bordang Manuelisa. Ang panyong naging gabay niya sa buong buhay niya. Nay, salamat po sa pagbabantay sa akin. Saad ni Manuel habang pinupunasan ng kanyang luha. Salamat po kasi kahit itinapon ako, naramdaman ko pa rin ang pagmamahal ninyo sa pamamagitan ni Nanay Marisa, tsaka lalo na po ni Tatay Edgardo. Pangako ko po, aalagaan ko po ang pangalang ibinigay niyo sa akin. Magiging mabuti akong anak, tsaka magiging matapang para sa inyo. Tumayo ang mag-ama tsaka nagyakapan sa harap ng puntod ni Manuelisa. Doon sa ilalim ng payapang langit, naramdaman nila ang isang malamig na simoy ng hangin na para bang may humahaplos sa kanilang dalawa. Wala silang ibang nagawa kung hindi ang mapangiti sa isa't isa. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, magkasabay na ang kanilang mga hakbang. Matuwid ang lakad ni Manuel, kapantay ng tatay niya. Ang panyong dugoang nakatali sa kanyang kamay noon ay maayos nang nakatabi sa kanyang bulsa. Tara na anak, aya ni Edgardo habang inaabot ang susi ng sasakyan. Marami pa tayong gagawin sa kumpanya. Kailangan nating ayusin yung celebration para sa inyong tatlo ni na Marisa, tsaka Troy. Opo tay, tara na po, sagot ni Manuel na may malapad na ngiti. Doon, magkasabay nilang tinunton ng daan papunta sa opisina. Sa kabila ng nangyari sa buhay nila, sa kabila ng galit, kasakiman, at saka karahasang nangyari sa kanila, nanaig pa rin ang pagmamahal ng mag-ama sa isa't isa. Wala man si Manuelisa, alam naman nila sa sarili nila na mananatili pa ring buhay ito sa mga alaala nila. Kahit wala na siya, nung magsama sila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!